At kay Brother Ambrosio, kay Ma'am Judith Dimas Alvister, magandang hapon po. At maraming salamat. Samahan niyo ako sa ilang mga oras, ilang mga minuto sa hapon na ito. Marami po tayong mga bagay na tatalakayin dahil ito na po yung pinaka-good news po natin ngayon na yung lahat ng tribo sa buong Pilipinas, mga 100, more or less 110 tribes na mga tribo po sa buong Pilipinas. Magandang hapon po dahil malapit na po natin masisilayan yung bukang liwayway na promise, pangako na po ng Diyos sa ating mga lumad, sa ating mga kabus, na palagi niyang sinasabi dyan, "Blessed are the poor, for there is the kingdom of heaven." At ito na po yung matagal na nating hinintay na tayong mga kabus, tayong mga pobre ay magkaroon na po ng panahon na maiangat po yung ating pamumuhay dito sa ating lupang sinilangan kasama po ang Diyos sa pamamagitan ng divine government of the Philippines. Okay? Kaya maraming salamat sa mga tribo na tumatangkilik po sa ating programa sa divine government of the Philippines. Kay Pastor Guzman Ilid, no, dyan po sa may Marilog kahapon na sumamo po sa atin. No, magandang hapon po. Mga Carion family, maraming salamat. Hiribisi family, God bless po sa inyong lahat. No, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa at Roleda family. Okay? So, ito po mga kapatid. Yung ginawa nating karaban kahapon, yun po yung pinakamagandang karaban na aking nasalihan sa buong buhay ko. Okay? Kahit hindi niyo ako nakita sa parade kahapon, pero yun po yung pinakamagandang karaban na nasaksihan ko dahil yun po yung karaban ng mga anak ng Diyos. Okay? Yun po yung mga karaban ng mga kahalili sa mga anak ng Diyos dahil 666 po yun. 666 po mga kapatid. Kahalili po sa mga anak ng Diyos doon sa Israel. Buong Pilipinas, kahalili po sa Israel. Kaya lang dito po sa buong Pilipinas, yung DGP lang po yung nagkaraban bilang mga anak ng Diyos na nagtataguyod po na mayroong dibinong gobyerno na mangyayari po dito sa ating bansang Pilipinas. Maraming Pilipino na hindi maniniwala na magkakaroon po tayo ng divine government of the Philippines. Kaya lang mapalad ang mga Pilipinong naniniwala na magkakaroon tayo ng divino gobyerno ng bansang Pilipinas. Kaya ito na po mga kapatid, by 2022, matagal na po nating hinihintayan, pati sa ating mga ninuno, na itong 2022, this is the full implementation of the divine law of God. At full implementation din ng IPRA law. Hindi pa ito maintindihan ngayon ng ating mga majority na mga kababayan. Pero balang araw, maiintindihan din ninyo ito. Pero huli na po yung lahat. Kaya maraming salamat sa mga taong nakasumpong na po ngayon sa programa ng Diyos dito po sa DGP. Kaya palagi kong sinasabi, sa lahat po ng kandidato, sa lahat po ng gusto magiging mayor ng Davao or magiging mayor sa anumang lugar, magiging pangulo sa bansang Pilipinas, magiging gobernador, congressman, senador, ito po yung bantayan nyo mga kapatid. Kinakailangan maintindihan nyo yung plano ng Diyos sa Pilipinas dahil hindi na po plano ninyong mga politiko yung masusunod dito sa ating mga bayan. Dahil mayroon na pong plano ang Diyos kung ano ang dapat niyang gawin dito sa Pilipinas upang manumbalik na itong Pilipinas noon, paraiso ito ng Diyos. Na itong lugar natin noon, paraiso po na ito ng Diyos. Kaya ibabalik ng Diyos yung Alpha at yung magbabalik niyan yung Omega. Kaya po, si Dr. Hilario Camino Moncado, tinatawag siyang Alpha Omega. Dahil siya po noon, mga kapatid, at siya rin po yun ngayon. Meaning, yung Espiritu noon, babalik sa panahon natin ngayon. Yung Alpha noon, si Adan. Yung Omega ngayon, si Adan din. Si Adan yung dahilan na putol yung everlasting life. Si Adan din ngayon ang dahilan kung bakit manumbalik yung everlasting life sa panahon po, sa pamaraan ng pagsunod ng batas ng Diyos. Dahil naputol po yung everlasting life nang sinuway ni Adan at ni Eva yung batas ng Diyos.
manumbalik yung everlasting life kung ipatupad ni Adan yung batas ng Diyos. At lalong-lalo na po dito sa bansang Pilipinas. Dito po mag-uumpisa sa bansang Pilipinas yung everlasting life. Okay? Pakicheck daw dyan mga kapatid kung umuugong ba yung ano natin. Audio natin dyan. No? Baka malakas yung ugong. Okay? Magandang hapon din kay Charlie Wilder. No? Magandang hapon bro. At kay Ninya C. Maayong hapon, Pastor. Okay? Maraming salamat po. Kay Brother Ray Espinol, bro. Magandang hapon at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Okay? Hindi po tayo galit, no? Medyo napaos lang po yung boses natin. Kaya kinakailangan po nating ilabas, no? Kung ano po yung totoong mensahe po ng Diyos. Yung programa natin kahapon, mga kapatid, yun po yung pagpapalabas, pagpapakilala kung sino po si Dr. Hilario Camino Moncado dito sa bansang Pilipinas. Kilala po si Dr. Moncado sa mga spiritual division. Sa mga followers po niyang mga Moncadista. Yung mga followers po niya sa Filipino Federation of America na naitayo po niya doon sa Stockton, California. Noong December 27, 1925. At yung grupo niya dito naman po sa Pilipinas, Filipino Crusaders World Army, noong 1945, November 4, pero na-registered ito sa Security and Exchange Commission noong 1947. Kaya mga kapatid, maraming nakakilala kay Dr. Moncado as Moncadista. Pero bilang buong Pilipinas, hindi po nare-recognize kung sino po si Dr. Hilario Camino Moncado dito sa Pilipinas. Hindi nire-recognize ng government. Hindi nire-recognize po ng ating mga ninuno noon dahil nakatago po yung kanyang historya kung ano po yung kanyang partisipasyon, lalong-lalo na sa kalayaan po ng bansang Pilipinas. Nung tayo po ay sinakop ng Espanya, si Dr. Jose Rizal humingi ng kalayaan ng mga Pilipino mula po sa gobyerno ng Espanya. Kaya sa pamamagitan po noon, yun po yung dahilan kung bakit si Dr. Jose Rizal itinapon ng Espanya doon po sa dapitan. Dahil gusto niya na yung Pilipino dito sa Pilipinas magkakaroon po ng kalayaan. Kaya lang itinapon siya doon sa dapitan. Kaya hindi po naibigay sa kanya yung kalayaan. After 4 years po niya, from 1896, December 30, pinatay po si Dr. Jose Rizal nang dahil sa gusto niyang magkakaroon po ng kalayaan. 1898, November 4, ipinanganak si Dr. Moncado. Hindi sila nagkita ni Dr. Jose Rizal. Ni minsan hindi sila nagkita. Yung katawan nila hindi nagkita ni Dr. Jose Rizal. Dahil bago ipinanganak si Dr. Moncado, November 4, si Dr. Jose Rizal, 2 years na po siyang namatay. Kaya hindi po nagkita yung kanilang mga katawan. Pero mga kapatid, kung anong sinimulan ni Dr. Jose Rizal, itinapos po ni Dr. Moncado yung kalayaan na hiningi po ni Dr. Jose Rizal para sa mga Pilipino, hindi ibinigay ng Espanya, bagkus pinapatay pa siya ng Espanya. Kaya lang, yung kalayaan na hiningi ni Dr. Jose Rizal, hindi ibinigay sa mga Pilipino. Bagkus tayo po ay ibininta doon sa Amerika sa halagang 20 million US dollar noong Treaty of Paris, December 10, 1819. Bago tayo ibininta doon sa Amerika, December 10, 1898, si Dr. Moncado, ipinanganak na siya November 4 pa lang. Ano pong dahilan? Dahil kailangan munang ipanganak yung taong maghihingi ng kalayaan ng mga Filipino doon sa Amerika bago ibenta sa Amerika ang mga Filipino.
Kaya bago nagkaroon ng Treaty of Paris, December 10, 1898, pinaka si Dr. Moncado, November 4, 1898. So, hindi nabigyan ng kalayaan ang Pilipino. Pagkatapos ng Espanyol, pinalitan naman tayo sa pamamahala po ng Amerika. Kaya, noong 1898, pinanganak si Dr. Moncado after 16 years old. Siya po ay pinadala ng Diyos sa Amerika noong 1914, March 5, doon po sa Hawaii. To the purpose upang si Dr. Moncado na naman ang humingi ng kalayaan ng Pilipino doon sa gobyerno ng Amerika. Yan po yung kanyang mga nagawa na hindi na-recognize sa Pilipinas. Kaya ito na po ngayon na dapat makilala po ng Pilipino kung sino si Dr. Moncado. At ito po yung magbibigay sa atin ng kalayaan. Kalayaan finansyal. Dahil kahit sinong umangkin na sila po yung makakuha ng kayamanan, unless hindi mo i-recognize si Dr. Moncado, wala ka rin alam kung saan galing yung kayamanan na gusto mong kunin, kung saan man ito nakalagay. Kaya kinakailangan pag-aralan mo. Ikaw na mga taong gustong sabihin na claimant ng kayamanan ng divine wealth. Hindi mo alam kung sinong original dyan, kung saan ang source of origin dyan, mga kapatid. Kaya pag-aralan nyo, at ito po mga kapatid, ibinabahagi na po natin kung sino si Dr. Moncado dito sa Amerika. Kaya nga si Dr. Moncado, at the age of 6 years old, okay? At the age of 6 years old, 1904, sa kanyang 6 years old po, sa 1904, ipinadala po siya ng kanyang parents doon sa Calcutta, India, para mag-study doon. Sa Calcutta, India, doon sa College of Mystery. At the age of 6. Okay? Kaya kahapon, sinelebrate po natin yung 6 years anniversary ng Real Witness. Dahil at the age of 6 years old, si Dr. Moncado pinadala doon sa India. 3 years lang po siya nag-aral doon sa India. Okay? 3 years lang siya nag-aral doon sa India. Natapos niya yung 3 kurso, Doctor Philosophy of Kabbalah, Doctor Philosophy of Human Nature, Doctor Philosophy of Numerology. Yung 3 kurso na yan, tinapos lang ni Dr. Moncado sa 3 taon. Kaya pagdating po ng 9 years old na siya, tapos na niya yung 3 kurso na yan. Kaya 1910, at the age of 10, 1908, umuwi siya sa kanila dyan sa Pundol, Balamban, Cebu. Pagdating po, bumalik siya at the age of 11 doon po sa India. At siya ay nagtuturo sa more than 200 million student, Indian student. Siya po yung nagtuturo sa more than 200 million Indian student po doon sa College of Mystery sa Calcutta, India. At yung itinuro niya na itong Biblia, gi-convert niya into numerology. Kaya doon po siya binansagang, binigyan po siyang pangalang equilibrium. Kaya mga kapatid, yan po yung mga misteryosong bagay sa buhay ni Dr. Moncado na hindi alam ng buong sambayanang Pilipino. Dahil yung pagkakaalam lang nila kay Dr. Moncado, ordinary man. Hindi po ordinary man si Dr. Moncado, mga kapatid. Kaya nga, kahit anong kuha nila, gustong kuha nila ng mga kayamanan sa buong mundo, sa buong Pilipinas, nasabihin nila sila po. Dahil kay Marcos daw yan at kay Dr. Jose Rizal. Hindi po, mga kapatid. Kaya pinadala siya ng Diyos doon sa Amerika. Doon po siya nauna sa Honolulu, Hawaii. Ano po yung Honolulu, Hawaii? Yung Honolulu, Hawaii, mga kapatid, no? Akbang rana sa Pilipinas ba? Itong Pilipinas natin, far east, no? Tumoy sa Sidlakan. Yung Honolulu, Hawaii, tumoy sa Kasadpan.
Far West, no? Mayroong Far East, mayroong Far West. Tumoy sa sidlakan ang Pilipinas. Tumoy sa sidlakan ang Hawaii. Kaya doon po siya pinapunta ng Diyos. Alpha, Omega. End to end, mga kapatid. Kaya siya po yung gumamit ng good news. Siya po yung gumamit ng good news. No? North, East, West, and South. 1914. 1915. Mayroong mga malaking nangyayari sa buhay ni Dr. Mungkado na hindi alam ng nakararami. No? Pinamanahan po si Dr. Mungkado ng billions of assets and mga pera nung mag-asawang walang anak dahil si Mungkado nagiging adopted son ng mag-asawa na yon. Nagiging adopted son po si Dr. Mungkado doon ng mag-asawa. Pagdating po doon, namatay po yung mag-asawa na yon. Ginawa po si Dr. Bago po sila namatay, ginawa po si Dr. Mungkado ng second beneficiary ng mag-asawa na yun. Dahil wala silang anak. Kaya nung nagmatay yung mag-asawa na yon, okay, magandang hapon din kay Ma'am Daski Tamara at kay Hinerosa Sadavan Nara. Magandang hapon po, ma'am. Kay Marco Matias. Magandang hapon po. Kay White Dama, kay John Ligotom. Magandang hapon. Kay Pastor, kay John Patrick Abalayan. Magandang hapon, no? Diyan po sa kanilang nanonood po sa ating programa. Kay Rambo Tan. Okay? Grabe, no? Rambo Tan. Magandang hapon. Kay Ramel Carion at kay Sir Michael Olep, magandang hapon, sir. Kay Kite Pilo, magandang hapon dyan po sa may car region. Magandang hapon, sir. No, maraming salamat. At sa kayong lahat ng mga men in uniform natin na nakasubaybay na po sa programa natin sa DGP. God bless po sa inyong lahat. Okay? So ituloy po natin, mga kapatid. Namatay po yung mag-asawa na yun. Namatay. Kaya yung lahat ng kayamanan na ipamana nila kay Dr. Mungkado. Inilipat po ni Dr. Mungkado sa isang account. Okay, inilipat po ni Dr. Mungkado sa isang account. At walang asawa si Dr. Mungkado, walang asawa, walang anak, wala siyang beneficiary sa kayamanan na yon na namanan niya sa mag-asawa. Wala siyang beneficiary dahil wala siyang asawa, wala siyang anak. Yung ginawa niyang beneficiary, Peoples of the Philippines. Peoples of the Philippines yung kanyang beneficiary. Kaya yung pera na yun, na-deposit po niya, time deposit niya, from 1915 for 70 years. Kaya nag-matured 1985. Alam yan ni Presidente Marcos that time. Kaya nung nagkita si Dr. Mungkado at si Dr. Jose Rizal, dahil si Dr. Mungkado, si Presidente si Marcos, si Dr. Mungkado, nagkita sila ni Marcos, hindi pa presidente si Marcos that time, sundalo pa si Marcos. Dahil sa kasagsagan po ng Hapon, dito sa Pilipinas, Japanese War, si Mungkado, siya po yung nagiging commander sa lahat po ng guerrilla dito na nakipaglaban po sa Hapon. Nagiging commander po si Dr. Mungkado that time. Kaya nagkita po sila ni Marcos. Alam po ni Mungkado kung sino na subaybayan po niya si Marcos. Kaya yung sinabi po ni Dr. Mungkado kay Marcos tungkol sa kayamanan na yon na kanyang nadeposito sa Amerika, sinabi po ni Dr. Mungkado kay Marcos ang kanyang habilin. Sabi niya, use this money wisely. Save my country and save my people. Yun po yung habilin ni Dr. Mungkado kay Presidente Marcos. Kaya yan po yung istorya ni Dr. Mungkado sa kayamanan ng buong mundo na hindi nire-recognize ng mga kriman. Kaya hintayin nyo yung hagupit
ng galit ni Dr. Moncado dahil hindi niyo siya nire-recognize na siya po yung may-ari, isa sa may-ari ng mga kayamanan na yan. Kaya darating siya, babalik siya dahil siya po yung susi ng kayamanan na yan upang manumbalik dito sa Pilipinas. Walang kahit sinong Kalpulano, wala kahit sinong pangalan dyan ang susi. Si Dr. Moncado yung susi ng kayamanan na yan. Dahil siya po. Kaya nga nung nakita po ni Presidente Marcos yung kayamanan na yan, 1985, umabot ng $300 billion. Kaya kinuha niya, inilipat niya sa iba't ibang bansa at iba't ibang accounts. Kasama po si Ruben Iclio Sr. ng PBMA. Kasama po yung anak po ng driver po ni Dr. Moncado noon. Kung sinong nagpamana ng pera for the peoples of the Philippines, si Dr. Moncado yung nagpamana. Kaya nga sinasabi niya kay Marcos, use this money wisely. Save my country, Philippines. Save my people, mga Pilipino. Si Dr. Moncado ang nagdala kay Marcos sa Amerika. Yan po yung istorya na hindi alam ng nakakarami. Kaya ito na po yung panahon upang makilala po ng buong Pilipino, buong Pilipinas, kung sino si Dr. Moncado dahil siya po ay magbabalik sa bagong katauhan dahil siya po tumakbo siya ng pagkapangulo noon, mga kapatid. 1941, kung nanalo siya bilang pangulo noong 1941, magiging divine government na po yung bansang Pilipinas sa pamumuno po ni Dr. Moncado. Kaya lang hindi pa yun panahon dahil yung right time to implement the divine government na mangyayari sa Pilipinas 2022 pa po, mga kapatid. Kaya malapit na yung susi na ating hinihintay. Hindi susi ng motor, hindi susi ng aparador, hindi susi ng kaban, hindi susi ng bolt. Yung susi ng ating hinihintay, monkey. Okay? Moncado is the key. Moncado is the key. Kaya nga sinasabi niya dito. Basahin natin. Pinadayag, chapter 3. Pinadayag, chapter 3. Kaya kahit sinong sabihin niyo dyan na siya yung claimant, wala. Yung 01-4, OCT 01-4. Yung OCT 01-4. Isang espiritu, 4 na katawan ang inutusan. OCT 01-4. Yung totoong may-ari ng lupang Pilipinas, hindi Espanyol. Hindi yung mga, sabi nila mga royal. Mga lumad, yung may-ari ng Pilipinas, from Dato Ifugao, Dato Maricudo, Dato Puti, bago pa dumating ang mga Islam, bago dumating ang mga Espanyol noong 1521. Nandito na po yung ating mga ninuno, yung mga wandering Diyos mula Israel, napadpad po dito sa katauhan ni Dato Ifugao, 700 AD. Yung mga Negrito, yung mga Aitas, yung mga tribo, yun po yung may-ari ng Pilipinas. Hindi banyaga, hindi dayuhan. Pilipinong maharlika ang may-ari ng Pilipinas. Mga maharlikan people, yun po yung mga mahal ng Diyos na naniwala kay Jesus na siya yung Kristo doon sa Israel. Kaya lang, pinaalis ng Diyos yung mga naniniwala kay Jesus na Kristo doon at sila'y tinawag na wandering Diyos. At yung mga wandering Diyos na yun, napadpad sa China hanggang nakarating dito sa ating lupa. Kaya ang Pilipinas, hindi offer. Dahil yung offer, mga kapatid, wala pang Pilipinas noon sa panahon ni Haring Solomon. Kung saan kumuha si Haring Solomon ng kanyang kayamanan, hindi Pilipinas yung lupa na yon. Dahil sa panahon ni Haring Solomon, yung Pilipinas nakabaon pa sa yelo at nakabaon pa sa tubig dahil sa baha sa panahon ni Noe. Kaya walang offer, hindi offer ang Pilipinas. Itong Pilipinas, ito yung Eden noon bago pa nagkaroon ng lunod. Yun po, mga kapatid. Kaya
Ito na po yung kinakailangan. We must tell the truth and that truth will set us free. Bakit wala tayong kagawasang mga Pilipino? Bakit hanggang ngayon? Bakit hanggang ngayon nabilanggo tayo sa kahirapan? Nabilanggo tayo sa sistema ng mga leaders po na pabagong leader, pero the same pa rin yung sistema ng kanilang pamamaraan. Bakit po? Dahil hindi natin alam yung katotohanan. And we must tell the truth, and that truth will set us free. Dahil sabi po ng 1 Corinthians, kung saan ang Espiritu ng Diyos, nandoon din yung kalayaan. Kaya upang tayong Pilipinas ay magiging malaya para po sa 2022, dapat malaman natin na itong Pilipinas, kaharian ng Diyos. May mga taong pinadala ng Diyos dito noon na hindi lang nire-recognize ng bansang Pilipinas. Kaya ito na po panahon, mga kapatid. Ipapalabas po natin kung sino si Dr. Mungkado dito sa Pilipinas. Ito po sinasabi niya. Revelation chapter 3, verse 7. Ito po. Revelation chapter 3, verse 7. Basahin ko dito sa Tagalog. Ito po pagkasabi niya. Ito po yung sulat. Sulat Juan. Pinasulat ng Espiritu kay Juan patungkol po doon sa Philadelphia. Okay, sabi niya. At kaniyang hinawakan. Okay. Revelation chapter 3, verse 7. Sorry, ano pala yun? Acts yung binasa ko. Ito, 7. At isa sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman, at naglalapat at di din maibubukas ng sinuman. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na di mailalapat ng sinuman, at ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. And unto the angels of the church in Philadelphia, write, this thing saith that he that is holy, he that is true, he that the key is holy, he is the true, he hath the key of David, he that openeth and no man shut it, and no man open it. Siya nga naggunit sa susi ni David, siya lang po yung makaabre. Sa Bisaya, sabi niya, mao kini ang mga pulong ni adtong balaan og tinuod nga mao nga nagabaton sa yawi ni David, ang mag-aabli og walay bisan kinsa makasira, ang makasira og walay bisan kinsa ang makaabli. Kadto lang tinatawag niyang holy and true. Balaan og tinuod, tungod kay walay balaan o wala po'y tinuod. Kinahanglan, kung ikaw tawgon kang balaan, dapat tinuod pod ka. Dili kay tinuod unya, dili pod ka balaan. Dahil ang tinuod lang, the true witness, makaluwas og kalag. Pero kadtong bakakon nga mga saksi, makalaglag sa mga magtotoo niya. Ang Diyos nagkinahanglan og magtinuod nga magsaksi niya. Ang Diyos nagkinahanglan og tinuod nga saksi niya aron makagawas ang iyang mga plano sa Pilipinas. We are all real witness, tayo mga DGP. We are all real witness of the living God na magkakaroon po tayo ng dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Gusto ng Diyos
na mayroong magsaksi sa kanyang plano na itong Pilipinas ay kanyang kaharian. Okay? Magandang hapon kay Madam Imelda Culiado at kay Dato Ruben Auxilio. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Brother John Juanite, magandang hapon din. Tuloy-tuloy po tayo. Kay Madam Raquel Cabuberde, magandang hapon. At kay Madam Rosetta Altirado. Yun po mga kapatid. Walang kahit sinong kahit isang truck, kahit 2 truck pa, yung dokumentong hawak-hawak nyo, kung hindi nyo alam kung sinong totoong may-ari ng kayamanan na yan, hindi papayagan ng may-ari na makukuha lang yan ng mga taong walang kaalam-alam sa kanyang pagkatao. Hindi hahayaan yan ng may-ari na ibigay sa kahit sinong taong nagpapapapil na sila po yung tunay. DGP po, mga kapatid, yung susi ng kayamanan ng Diyos. Divine Government of the Philippines. Hindi individual person. Hindi siya. Hindi yung nag-angkin-angkin na. Wala. Diyos ang may-ari. Diyos po din ang magbigay. Saan ibigay ng Diyos? Sa gobyerno din ng Diyos. Yan dapat yung maintindihan ng mga Filipino ngayon. Maraming umaasa. Kaya, yung pag-asa natin 2022, hindi si politiko ang makapagbigay ng solusyon ng problema mo. Hindi pangalan ng kandidato yung magbigay ng solusyon ng problema mo. Diyos ang magbigay solusyon ng problema mo sa pamamagitan ng kanyang divino gobyerno na mangyari sa Pilipinas. Kaya, ito po yung sinasabi niya. Nasayod ako sa imong mga nabuhat. Tanawa, gibutang ko sa imong atubangan ang usa ka pultahan nga inablihan, nga walay bisan kinsa nga makasara. Nasayod ako nga ikaw jutay rag kusog, gani gibantayan mo ang akong sulti ug wala mo ilumod ang akong pangalan. Wala nato ilimod ang pangalan sa Diyos nga si Jehovah nga maghari sa nasod sa Pilipinas. Mo nang gikalipay sa Diyos kung kinsang tao ang makapagawa sa iyang tinuod ng mga pangalan. Kay naa dito ang Diyos magauban. No? Mo nang aron ang Pilipinas magkakaroon ng totoong kalayaan. Politiko, hindi ikaw ang kalayaan magbigay ng kalayaan ng Pilipinas. Gobyerno ng Diyos ang magbigay ng kalayaan sa bansang Pilipinas. Okay? Yan po mga kapatid. Sinabi niya dito. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na di mailalapat ng sinuman, na ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinakaila ang aking pangalan. Sabi ni Jesus, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. At that name of God is Jehovah na mag-aari dito sa Pilipinas. Kaya hindi natin ikaila yung kanyang pangalan. Sa mga tao ding nagsasabi na hindi Jehovah yung pangalan ng Diyos, tanggalin nyo sa inyong Biblia. Tanggalin nyo sa inyong Biblia yung Jehovah. No? Tanggalin nyo. Kung kaya yung tanggalin. Kung hindi, huwag ka nang magsalita. No? Huwag mo nang hamunin ang Diyos, baka ikaw yung tanggalin dito sa lupa. Kaya huwag kang maghamon-hamon. No? Manahimik ka lang. Huwag ka nang magpaka-Diyos. Imbis maawa pa ang Diyos sa iyo, ginagalit mo yung Diyos. No? So, ganito po mga kapatid. Si David, ang susi, mayroon ng susi. Anong susi po ni David? Yung susi ni David noon nung siya naghari sa Israel. Yung susi ni David kung bakit palagi siyang nanalo sa kanyang mga pakikipaglaban sa lahat ng mga bansa, gustong sumakop sa Israel. Anong susi ni David kung bakit siya palaging nanalo? Ang susi ni David, yung kalooban ng Ama, ang palagi niyang ipinatutupad. Kaya ang Diyos, ang Ama, hindi humihiwalay kay Haring David. Dahil kasama ni David
palagi ang Diyos dahil yung kalooban ng Diyos yung palaging ipinatutupad ni David. Kaya yun po yung susi ni David. Ang susi ng Pilipinas upang makuha yung kayamanan na yan, divino gobyerno ng bansang Pilipinas. Kalooban ng Diyos ipapatupad na dito sa Pilipinas. Yan po yung susi. Hindi ikaw na politiko ang susi. Diyos ang susi. Yung kalooban ng Diyos ang susi upang magkaroon ng kalayaan ang bansang Pilipinas. Okay? Magandang hapon kay Ma'am Maria David at kay Sawinhay Torres Aileen. No? Magandang hapon po. Hindi ako galit. Pinapalabas ko lang yung boses ko kasi hindi lumabas kasi napaos ako. No? No, hindi ako galit. Kinakailangan ko lang ipalabas dahil wala ding manonood kung sabihin natin, no, mga igsoon, mo maning giingon. Para tayong ano diyan, no? Para tayong maligya og kining tawas. Kasi kung mamaligya ka ng tawas nga para ilagay sa kilikili, hindi mo man pwedeng isigaw 'yon. Hindi mo pwede, tawas kayo dyan para sa kili. Hindi pwede isigaw. Kailangan malumanay. Para makonbinsi mo yung mga customer. Ito po, yung binibenta po natin. Okay? Magandang hapon. Kay Prinsipe Alimar Pihirnin. Magandang hapon, no? Good afternoon po. Mahal nga hari, nakinig po kami dito sa Iloilo. Okay, God bless po. No? Sa mga Pihirnin family. Diyan po sa Iloilo and mga Villanueva family, makay Nanay Milagros, no? Villanueva, magandang hapon din. Kay Princess Juliana Swan Cacao, na nanonood po sa atin ngayon, magandang hapon po. At kay Maria Cristina Swan Cacao, magandang hapon po. Nanonood po sila ngayon. Yung mga spiritual po ngayon, nanonood po sa atin. Kaya mayroon po tayong 23 million na viewers po, no? 23 person lang po in material, pero millions po yung nasa paligid po natin nanonood. Dahil sila din, yung 23 millions, mga invisible na yan, sila po din yung gusto ng magkakaroon ng kalayaan ng Pilipinas. Magkakaroon na po ng totoong pagbabago ang bansang Pilipinas. Walang pagbabago sa Pilipinas. Walang totoong pagbabago sa Pilipinas unless hindi maitupad yung batas ng Diyos. Kay GR, no? Ferolina, magandang hapon. Kay Brother Eduardo Espinosa, praise God, Jehovah bless bro, magandang hapon. No? Thank you. At kay Anin Mapingkis, magandang hapon po. Mapingis, okay. No, magandang hapon. Tagamati, okay, God bless po. Kay Ma'am Anin, no? Mapingis, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Brother Eduardo, okay, God bless sa lahat, no? Nasa nanonood po sa atin. So ganito po mga kapatid, malaking role ni Dr. Mungkado sa Pilipinas. Hindi lang nire-recognize. Kaya nakatago. Kaya kahit anong gawin nyo, magdala kayo ng dokumento, pirmado ni Marcos at ni Dr. Jose Rizal. Kahit pirmado dyan ni Spiritual Wonder Boy o sabi nyo siya po si White. Kahit sino nakapirma dyan, kung hindi nyo kilala yung totoong may-ari na yan na nagbabantay doon, hindi rin yan makukuha. Baka kayo pa ang kunin niya yung buhay niyo. No? Hindi niyo makukuha yung kayamanan na yan kung hindi niyo alam kung anong will of the Father. Hindi niyo makukuha yung kayamanan na yan kung hindi niyo alam kung ano ang kalooban ng Ama. No? Alamin niyo muna yung kalooban ng Ama bago niyo kunin yung kanyang kayamanan. Dahil kung hindi niyo alam yung kalooban ng Ama, kayo ang kukunin ng Ama. Hindi yung kayamanan ang inyong makukuha. Kayo ang kukunin niya. Ibabalik niya kayo sa lupa. Alamin niyo yung kalooban ng Ama sa Pilipinas. Kaharian ito ng Diyos. Kaharian ito ng Diyos. Dito ang trono ng Diyos. Hindi trono ng politiko ito. Trono ito ng Diyos. Kaya alamin niyo yung kalooban ng Ama. Na itong Pilipinas ay kanyang kaharian. Ito yung alpha noon. Ito rin ang omega ngayon. Hindi offer ang Pilipinas. Ito po yung lupa
ni Adan at saka ni Eva nung unang panahon. Kaya kung sabihin yung offer, hindi tayo lipi ni Hoktan. Tayo ay lipi po ni Noe, Shem, Arpaksad, Sala, Heber, Pilig, Rio, Sirog, Nakor, Tari, Abraham. Hindi tayo doon kay Hoktan. Dito tayo kay Pilig. Ang Pilipinas, lahi ni Pilig, hindi lahi ni Hoktan. Kaya Rio, Sirog, Nakor, Tari, Abraham. Dahil kung doon tayo kay Hoktan, hindi na dumaan doon kay Abraham. Kaya hindi offer ang Pilipinas. Kung mayroong offer, pinagkunan si Solomon ng kanyang mga ginto ng kanyang kapanahunan. Hindi Pilipinas yun. Hindi dito po sa atin. Dahil hindi pa po ito lumabas ang lupa natin sa panahon ni Solomon. Na ilalim po tayo ng maraming yelo at maraming makapal na yelo, mga kapatid. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga malalaking taklobo, giant clams. Dahil sa taas, sa tagal ng panahon, na ilalim tayo sa yelo or sa tubig sa panahon po ni Noe. Kaya upang lumabas ang Pilipinas, lupang pangako. Upang lumabas na itong Pilipinas, perlas ng silanganan. Hindi po perlas ng kanluran. Hindi po perlas ng gitnang silangan. Ang Pilipinas ang perlas ng silanganan. Bakit tinatawag siyang perlas ng silanganan? Dahil matagal ng panahon, ilang libong taon, nakabaon tayo sa lupa. Dahil dito po tayo nakabaon sa lupa noon, mga kapatid, noong panahon ni Adan. Kaya binaon sa ice itong lupa na ito upang magkakaroon ng malalaking mga taklubo. No? Malalaking mga takyubo. No? Yung kasama ko pang taga Surigao. Takyubo. Takyubo. Hindi ko pala alam, taga Surigao pala. Kasi ang sa amin dito sa Davao, taklubo, pagdating nun, takyubo man. Takyubo man yung nasabi. Kaya pala sabi ko taga Surigao. Sa pastor, daming takyubo dito. Takyubo. Taklobo siguro. Taklobo. Di pala mabigkas yung L. Naging Y. Takyubo. So, kaya maraming takyubo po dito sa atin. Lalo na dyan sa Surigao, maraming takyubo dahil matagal na panahon tayo nakabaon sa tubig. Kaya sa panahon ni Solomon, wala pang Pilipinas lumabas. Kahit sa panahon ni Jesus, wala pang Pilipinas lumabas. Doon lang lumabas ang lupa sa Pilipinas ng si Dato Ipugao, nakadunggo diha, no? Diyan po sa buntod, sa mataas na bundok diyan sa Mount Ipugao. Kaya kung anong nasanayan nilang gawain doon sa China rice terraces, yan din po yung ginawa nila diyan sa Ipugao na rice terraces. Yun po yung mga unang mga anak ng Diyos. Sila po yung totoong may-ari ng lupa ng Pilipinas. Hindi yung sinasabi nilang nagmamay-ari ng 01-4, nagkaso-kaso pa dito sa Pilipinas. No? Nag-ilog sa mga yuta. No? Kanang mga nag-ilog sa mga yuta, ibalik ka sa yuta. No? Ang Diyos ang may-ari ng lupa ng Pilipinas. Kaya pinadala po niya yung mga mahal na hal niyang mga anak. Si Dato Ipugao, yung mga Israelitas, yung mga dato, kasama po ni Dato Puti. Yun po yung mga anak ng Diyos. Yun po yung mga maharlikan people. Meaning, yung mga ninuno natin, yun po yung maharlika. Yun po yung mga mahal ng Diyos. Kaya yun sila, yung lahi natin, mga ninuno noon, ang totoong may-ari, yung lumad, ang totoong may-ari ng lupang Pilipinas. Yun po yung maharlika. Tayo ngayon, maharlika dahil mahal tayo ng Diyos. At tayo ang pakakasalan ng Diyos. Kaya yung susi ni David noon, ng lahat ng kanyang mga kalaban, mga kaaway, na-conquer po niya dahil yung batas ng Diyos yung kanyang ipinatupad. Yun po yung susi. Ang susi natin ngayon, sinabi po dito sa Revelation chapter 3, yung binasa po natin, verse 8. Ito po yung pagkasabi niya, mga kapatid. Okay? Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na hindi mailalapat ng sinuman.
na ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinakaila ang aking pangalan. Verse 9, narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi nagpapabubulaan. Narito, sila'y aking papariyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at nang malalamang ikaw ay aking iniibig. Kaya tayo ang mahal ng Diyos at kanyang pagkaharian. Pilipinas po ang bagong lupang sinilangan ng ating mga lahing mga anak ng Diyos. Kaya magkakaroon tayo ng bagong Pilipinas. Yan po yung bagong lipunan. The New Society. 2022, magsisimula yung bagong lipunan sa Pilipinas. Dahil gobyerno, kalooban na po ng Diyos ang ating maipatupad na po dito sa Pilipinas. Hindi gobyerno ni politiko, hindi gobyerno ni kandidato. No? Gobyerno ng Diyos ang ating ipatutupad dito sa Pilipinas. Kalooban ng Diyos, yan po yung susi upang manumbalik yung lahat ng kayaman. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, righteous government, and that is divine government. And all these things shall be added unto you. Yan ang susi upang manumbalik ang kayamanan dito sa Pilipinas. Yan ang hinahanap ng Ama. Kung sino po yung kanyang inutusan, liyan lang po yung nakakaalam sa kanyang gagawin. Si David po yung may hawak ng susi. Kaya si David din po ang makapagbukas sa pintuan na siya lang po ang nakakaalam kung anong susi. Kaya sa mga humahawak dyan ng susi daw, 28 kasusi, na bali ang usa, 27 na lang. Kay giligwat. Sa mana? Susi sa aparador. No? Unya, susi po nga dako kayo. No? Apay, tag-isa ka doon pa nga susi. Hindi po ganyan mga kapatid. Tapos na po yung susing material. Kaya nga sinasabi dyan, spiritual wonder boy. Maraming umaangkin na sila ay wonder boy, pero hindi naman spiritual. Dahil espiritu po yung susi. Espiritu yung may-ari, espiritu po din yung magbibigay. Hindi dokumento. No? Hindi dokumento. Kahit isang truck, isama mo pa ng 2 truck, yung dokumento mo. Hindi yan. Yung recognize ng Diyos. Yung espiritu ang nire-recognize ng Diyos. Yan po mga kapatid. Kaya ito po, basahin natin. Verse 10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. No? Kupti, ingon siya, tungod kay gibantayan mo man ang akong sulti, sa pagkaminantuson, pagabantayan ko ikaw, nga mahilikay gikan sa takda sa pagsulay, nga hapit na moabot sa tibuok kalibutan, sa pagsulay sa mga nagapuyo sa yuta, muanha na ako sa dili madugay. 2022 na po yan. Dili na madugay, mailhan na nato. Kinsa ang gipadala sa Diyos sa Pilipinas upang muhatag ka natong kagawasan. Muanha na ako sa dili madugay. Kupti pag-ayo ang imong nabatunan, aron walay makaagaw sa imong purong-purong. Sa lahat po ng naniniwala sa DGP, panghawakan nyo kung anong nalalaman nyo sa DGP. Dahil magagamit nyo rin yan sa panahon ng pagharvest.
Kung anong naintindihan nyo sa DGP nang kayo nandito na, paghawakan nyo yan. Dahil yan po yung hahanapin ng Diyos. Yan po yung hahanapin ng Diyos. Kupti ang imong nakatunan. Kupti ang imong nabatunan nga walay makaagaw sa imong purong-purong. Kay daghan ilugan, daghan pud sa mukan. No? Daghan sa mukan, daghan ilugan, daghan pud sulsulan. No? Daghan sulsuler. No? Kaya kuptan na to. Kupti. Kaya nga itong sinasabi natin, sabi yung prinsipyo ni Jesus, huwag mong ibigay yung perlas sa mga aso o sa mga baboy dahil hindi rin nila yan maiintindihan. Tayong nasa DGP, hindi tayo aso, hindi tayo baboy. Tayo yung mga anak ng Diyos. Naintindihan natin yung programa ng Diyos na itong Pilipinas ay kanyang kaharian. No? Kupti ang imong nabatunan. Malapit na po siya. Malapit na po. Ilang tulog na lang, ilang buwan na lang, ilang linggo na lang, mga kapatid, mag-2022 na. At yan po yung promise ng Diyos, divino gobyerno sa bansang Pilipinas. Kaya, ito po yung sinasabi ni Dr. Moncado kay Marcos. Use this money wisely. Save my country and save my people. Yan po yung habilin ni Dr. Moncado kay Marcos. Hindi pa siya Pangulo noon. Okay? Hagubilin po yan ni Dr. Moncado kay Marcos noon. Nung hindi pa Pangulo hindi pa Pangulo si Marcos that time. Sundalo pa lang siya. Kaya sinasabi ni Moncado sa kanya, ayusin mo ng maayos, gamitin mo ng maayos ang pera na to. Iligtas mo ang Pilipinas. Iligtas mo rin ang aking mga kawan, yung mga naniniwala po sa kanya. Si Marcos yung binigyan ng instruction. Kaya si Marcos nakaupo ng 20 years. Hindi si Marcos diktador. Yung Diyos ang nagdikta kay Marcos upang upo siya ng 20 years. Upang malagyan po ni Marcos ng dokumento na yan. Sa lahat po ng dokumentong ginawa ni Presidente Marcos, sa lahat ng dokumento na kanyang ginagawa, maraming hindi totoo. Isa lang yung totoo. Kaya marami ding nagpatotoo-totoo. No? Maraming hindi totoo na mga dokumento. Isa lang yung totoo. Kaya yung mga nakahawak ng mga dokumentong hindi totoo, nagpatotoo po. No? Abi po nila, sila po'y tinuod. Hindi po mga kapatid. Yung totoo dyan, gobyerno ng Diyos ang makakuha ng kayamanan na yan. Hindi individual, hindi tao. Hari ng Diyos na si Haring David na maghahari. Kasunod po ni PRRD dito sa Pilipinas. Leon ng Mindanao at lumad ng Mindanao. Kaya nga yung Malacanang ngayon, sinarado na po yan ng Espiritu. Yung Malacanang ngayon, sarado na po yan ng Espiritu. Dahil yung si Pangulong Duterte, ang huling Pangulo ng bansang Pilipinas, dahil yung kasunod niya, hindi na Pangulo, hindi na Presidente, hari na ng Diyos, yung kasunod po ni PRRD, ang sugo ng Diyos. Kaya tapos na ang pagkapangulo sa bansang Pilipinas. Sarado na po ang 30. Sarado na ang Malacanang for President of the Republic of the Philippines. Dahil uupo na yung hari ng Diyos. Yung hari ng Diyos na matagal nang hinihintay. Yung groom ng Pilipinas. Dahil ang Pilipinas po ang bride. Yung hari ng Diyos ang groom. Kaya nakabantay na po. Yung leon, nandyan na po sa loob ng Malacanang. Nag-ikot-ikot na po yung leon dyan. Hindi na po makapasok ang buaya. Hindi na po makapasok ang agila. Hindi na po makapasok ang tigre. Maging ang ulupong hindi na rin makapasok. Dahil nandyan na ang leon ng Diyos na magbabantay sa hari ng Diyos. Kaya tapos na po ang pagkapangulo. Sinarado na po ng Diyos ang pagkapangulo sa bansang Pilipinas.
Okay? Pagkapangulo sa bansang Pilipinas. Sinarado na po ng Diyos. Kaya, ito po mga kapatid. Ito po yung charger kasi nalubat tayo. Okay, thank you. So, ganun po mga kapatid. Sinal po ng Diyos. Lahat ng tumakbong pagkapangulo, makinig kayo. Lahat ng tumakbo pagkapangulo dahil nakisap yan sa totoong Diyos. Kasunod po ni PRRD. Okay? Yan po. Bahala nagmasuko mo diha. Basta yan po yung totoo. Siya mga pangulo sa Pilipinas. Nandito na po tayo sa turno ng hari ng Diyos. Dahil ang Pilipinas harian ng Diyos. Hindi harian ninyong mga politiko. Kaya hindi na makapasok ang buaya. Hindi na makapasok si buaya. Hindi na makapasok si agila. Hindi na makapasok si tigre. Hindi na makapasok ang mga ulupong. Dahil nandyan ang leon ng Diyos. Dahil hindi nahahayaan ng Diyos na marami pang makapasok dyan na may mga bahid sa politika. Dahil nakareceive yan sa mga pure in heart. Dahil blessed are the pure in heart, for they will see God. Nandyan ang Diyos uupo sa trono na yan. Kaya mapalad po yung putli o kasing-kasing, dalisay ang puso dahil sila ay makasumpong sa Diyos. Okay? Blessed are the pure in heart, for they will see God. Kung ikaw ay hindi pure, ay hindi mo talaga makikita ang Diyos. Kaya yung sabi nila, walang makakita sa Diyos kung hindi mamamatay. Okay? Yun din yung paniniwala nila. Kaya yung mga hindi pure yung no? Tanungin nga natin yung mga namamatay. Nakikita ba nila ang Diyos? No? Sino bang mayroon bang bumangon? nung kalag-kalag. Okay, yung kalag-kalag. Marami. Yung kalag-kalag ba yun? Oh. Sino yung nakabisita doon sa mga libingan? No? Natanong niyo ba yung mga yung mga ninuno niyo kung nakausap na ba nila yung Diyos? No? Kasi sabi nila walang makakita sa Diyos kung hindi mamamatay muna. Kaya sinabi ng iba, death is victory. Kailangan ka munang mamatay upang makita mo. Hindi po. Hindi yan yung criteria ng Diyos. Mamatay ka muna bago ka makakita. Sinabi ng Diyos, blessed are the pure in heart, for they will see God. Hindi yung mamamatay ka muna bago ka makakita sa Diyos. Wala. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Meaning, buhay ka dahil may puso ka. Pero yung puso mo, hindi yan pusong bato. Dapat pusong laman. Dahil kung pusong bato yan, bisan pa og taptan siguro ka og kining kwan, di ka madutlan. No? Pero kung pusong laman yan, walang matigas, no? Na puso kapag yung salita ng Diyos ay tatagos po sa kanyang puso. Muhilak kausap. Kaya magandang hapon kay Danica Galkan at kay dito po kay Brother Ronilo Gabisay Kadutdot. Magandang hapon, no? Yung bishop natin diyan sa Surigao from yung The Gateway, no? Of Mindanao. Si Bishop Ronilo Gabisay Kadutdot. Gabisay Kadutdot, no? Change L to Y, Tacubos. So Tacubos, no? Kaya yung kung naalala niyo po yung aking kwento noon, no? Yung doon po sila sa Middle East, yung mga Pilipino doon nag-contest, no? Yung kanilang i-contest na salita, paru-paro ug bulaklak, no? Yung contestant Pilipino, Chinese and Hapon. Yung unang contestant sabi po ng Chinese, no? Palo-palo. Bulaklak. Maraming nanonood. May ano 'yun, may konting sugal 'yun. Okay? Palo-palo sabi ng Chinese at bulaklak. Correct yung bulaklak, mali yung palo-palo. Japan na naman. Sinabi ng Japan, paro-paro, burakrak. No?
Correct yung paro-paro, mali yung burakrak. Pinoy nga turno. Sinabi ng kanyang kaibigan, sabi niyang kanyang igagaw, pinsan, sabi niya, Gaw, ako yung ihurot, no? Ihurot na ko ni Gaw. Ubusin ko lang talaga itong na panalo ko sa dalawa. I-shot ko sa iyo. Alam mo yan, yung paro-paro at saka bulaklak. Ngayon, tinawag na po yung Filipino contestant. Nang tinawag po yung Filipino contestant, sabi po ng Filipino, payo-payo, buyak-yak. Payo-payo, buyak-yak. Grabe ang galit ng kanyang pinsan. No? Nagagalit yung kanyang pinsan. Akala niya mananalo na sila dahil inubos lahat yung kanilang panalo doon. Sabi niya, Gaw, manalo na talaga tayo kasi alam natin to. Sabi ng contestant, payo-payo. Buyak-yak. Binugbog siya ng kanyang pinsan, yung kanyang igagaw. Kaya sabi niya, Gaw, sorry Gaw. No? Gaw, sorry Gaw. Mga igagaw natin dyan, no? Sa Surigao, magandang hapon po. No? Gaw, sorry Gaw. Yung mga igagaw ng mga anak ni Jacob at mga anak ni Esau, mga Gaw, sorry Gaw. Manag-agaw po yan. Yung mga lahi ni Jacob at saka lahi ni Esau, magpinsang buo po yan. Kaya, sorry mga Gaw. No? So, ganyan po, binugbog siya ng matindi. Sabi niya, Gaw, sorry Gaw. Akala po ng kanyang pinsan, mananalo na sila. Okay, magandang hapon kay Madam Lorena Sokbot. Magandang hapon po ma'am kay Brother Jerry Ringan. No, God bless po. At kay Wisam Dumaog. Magandang hapon, no? May hapon, no? Kay Wisam diyan sa Mujang, no? Magandang hapon. At maraming salamat po. Ilang oras na ba tayo? Mayroong ano pa? Mayroong 30 minutes pa. Okay. Mamaya mga kapatid, mayroon po tayo maririnig mamaya na mga kasamahan po natin na nandito po. Ito po yung aking i-emphasize lang. Kailangan natin malalaman yung buong istorya ng Pilipinas. Dahil yan po yung magbibigay sa atin ng kalayaan. Sinabi niya dito, 2 Corinthians, 2 Corinthians, chapter 3, verse 17. Sinabi niya, 1 Corinthians chapter 3 verse 17. Tama ba 'yun? Yung nasabi ko? Or 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Ito po. Ngayon, ang Panginoon ay siyang espiritu at kung saan naroroon ang espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Yung espiritu ng Kristo wala na sa Israel, nandito na sa Pilipinas, kaya nandito rin, dapat tayong Pilipino, magkakaroon na tayo ng totoong kalayaan. Kaya upang tayo magkakaroon ng totoong kalayaan, sabihin natin yung katotohanan. We must tell the truth, and the truth will set us free. Kaya nga, sinabi ni Dr. Jose Rizal, tomorrow, we will be citizens in the Philippines whose destiny is beautiful because nandyan po siya sa magandang kamay. Whose destiny is beautiful because it is in the loving hands. Jose Rizal. Yan po yung sinabi. Yan po yung laman ng El Filibusterismo chapter 24, 1891. Isunulat po ni Dr. Jose Rizal. Mula po kay Isagani, papunta po doon kay Paulita Gomez sa El Filibusterismo. Ano po yung El Filibusterismo? Dahil yung laman po ng El Filibusterismo, paghahari ng mga sakim. Namataan po, namulat po si Dr. Jose Rizal na yung mga sakim na mga leader, mga banyaga dito sa Pilipinas, namulat si Dr. Jose Rizal. Pinamunuan tayo sa Pilipinas sa kanyang kapanahonan, mga sakim na mga leader. Kaya sinabi niya, the reign of the greedy. Sakim. No, sakim sa kapangyarihan, sakim sa kayamanan. Kaya sinulat niya yung El Filibusterismo. Kaya sinasabi po ni Dr. Jose Rizal, no, doon, kay Paulita Gomez, sabi niya, Isagani, sabi niya dito, tomorrow we will be
Sabi niya ito, we will be the citizens of the Philippines whose destiny, mayroong magandang destiny po ang Pilipinas. Dahil nasa pangangalaga na po yan ng magandang kamay. Philippines will be great again. This nation will be great again. Not because of politician. This nation will be great again. Not because of party. This nation will be great again. Because of the living God. Because the divine government of the Philippines, yan po yung mag-aangat ng bansang Pilipinas. Kaya this nation will be great again through divine government of the Philippines. Not because of you, politician, but because of the divine government of the Philippines. Yan po yung totoo. This nation, Philippines, will be great again. Not because of politiko, not because of kandidato, not because of isang pangalan, but this nation will be great again because of the divine government of the living God na mangyayari dito sa Pilipinas at magsisimula po yan sa 2022. Yan po yung pinakatotoo. Okay? This nation will be great again not because of you, politiko. This nation will be great again not because of you nga nagpahari-hari. This nation will be great again because of the divine government of the Philippines. Yan po yung utos ng Diyos. Okay? Kay Merlinda Cielo, magandang hapon po. At kay Madam na Chinese ang pangalan, magandang hapon. No? Chinese ang pangalan. Kay Brother Klamuhoy, no? Magandang hapon bro. No? Diyan po sa Sagbayan, Bohol. Okay? Sa mga leaders po natin dyan sa OFW, yung mga viewers po natin, magandang hapon po kay Brother Nick Kabigting, dyan sa United States of America. Kay Ma'am Rose Kaliha, dyan po sa Jordan. Kay Madam Vida Giso, dyan po sa City of Babylon. Kay Sister Jenny Torres, dyan po sa Kingdom Saudi of Arabia, sa Riyadh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Brother Edwin Sabalo, no, dyan po sa Middle East, magandang hapon din. At kay Madam Milit Akatsuka, dyan po sa may Hong Kong, no, at saka Japan, no. Kay Brother Sio Leon Heribisi, parang nandito na po sa Davao ngayon. At magandang hapon din kay Ma'am Imelda Collado dyan sa Hong Kong. Sa lahat po ng mga kababayan po natin, dyan po sa Canada, no, dyan po sa Norway, magandang hapon po kay Madam Mylene Intik Hiniso. No, magandang hapon po sa mga viewers po natin dyan sa buong mundo. Ito na po, malalaman natin ang katotohanan. Na sinabi po, ang katotohanan, ito po, sinabi ni Dr. Moncado kay Presidente Marcos noon, hindi pa siya Pangulo, sinabi ni Dr. Moncado, use this money wisely. Save my country and save my people. Dahil yung kayamanang nakuha ni Dr. Moncado sa mag-asawa na yon, yung beneficiary, peoples of the Philippines, that is the divine wealth of the living God para sa bansang Pilipinas. Peoples of the Philippines, yung beneficiary ng kayamanang nakuha, namana ni Dr. Moncado sa mag-asawa na yon. Kaya nga itinayo niya yung Filipino Federation of America 1925, December 27, upang ang lahat ng Pilipino doon sa Amerika magkakaisa, upang magkakaroon po sila ng kalayaan. Kalayaan po. Kaya ibinigay po ang kalayaan sa Pilipinas noong 1946, July 4. Yung 1946 na kalayaan, July 4, yung pumili ng pizza na July 4, si Dr. Moncado. Dahil yung July 4, 1942, doon po siya nagkaroon ng kalayaan, doon sa Fort Santiago, dahil siya ay ikinulong ng mga Hapon sa Fort Santiago at tinorture. Kaya July 4, 1942, doon niya pinuputol yung mga rehas ng bilangguan na yon, at doon siya binansagan ng mga Hapon na si Moncado ay Commander X. No? Kaya 1946, siya yung pumili ng pizza na July 4. Dahil yan din po yung kalayaan din sa Amerika.
July 4, 1776. Kaya gusto niya yung Pilipino noon at saka Amerikano magkakaroon ng brotherhood. Kaya nga, sinabi niya, kung si Dr. Jose Rizal, isinulat niya yung Il Filibusterismo na yung laman, pagkahari ng mga sakim. Ang kay Dr. Moncado, sinulat niya yung EFB, yung laman, equality, fraternity, and brotherhood. Mayroon ng equality, hindi na sakim. Kinakailangan na magkakaroon ng equality, magkakaroon ng kapatiran, brotherhood, and fraternity. Kaya nga sinasabi ni Dr. Moncado, I am the way of equality, and I am the truth of fraternity, and I am the life of liberty. Kaya siya po yung kumuha ng kalayaan ng Pilipino doon sa Amerika. Dahil siya po yung unang tao lang pumunta doon sa Congress ng Amerika upang kunin ang kalayaan ng mga Pilipino. Hindi yan nare-recognize dito sa Pilipinas yung mga gawa ni Dr. Moncado. Kaya sinabi po ni Dr. Moncado, sinabi niya, my mission is to revive, serve, and convince my fellow men. That is my religion. The world is my country. You cannot serve human being unless you live in wisdom and morality. 2022. Ikaw na gusto magiging leader ng Pilipinas, you must live in wisdom and morality, not immorality. Kaya nga, ayaw na nang papasukin ng Diyos. Ang mga tumatakbo ngayon ng pagkapangulo, ayaw na nang papasukin ng Diyos diyan sa Malacanang. Dahil yung Malacanang na yan, nakareserve na yan sa moral man. Yung master of morality. Kaya ayaw na papasukin ng Diyos ang mga taong immoral diyan sa Malacanang. Kaya si Dr. Moncado, tinatawag siyang master of morality, hindi immorality. You cannot serve human being unless you live in wisdom and morality. We cannot implement divine government of the Philippines as long as yung leader hindi rin moral sa harapan ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus, be holy for I am holy. Kaya huwag kang magiging kampanting nandito ka na sa DGP. Dahil tinitingnan ng Diyos yung puso mo kung karapat dapat ka rin makapaghari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. You must, sabi niya, you must live in wisdom and morality. We cannot serve Filipino people. Kayong mga tumatakbong pagkapangulo, isipin niyo daw, no? Bakit nagsilabasan yung mga previous na mga kaso? Bakit nagsilabasan yung mga kaso nila? Sabi nila, tapos na yung mga, okay, walang problema, tapos na. Bakit nagsilabasan yung mga issues sa mga politician yung tumatakbong Bakit po pinalabas? Dahil ayaw na ng Diyos papasukan ang Malacanang na may bahid, may mansa sa kanilang pagkatao. Dahil nakareserve yan sa pure in heart. Kaya nakareserve yan sa 5 wise virgins. Hindi po sa 5 foolish virgins. Nakareserve yan sa 5 wise virgins. Meaning, walang immorality. Pure po, mga kapatid. At yung basihan ng purity, divino gobyerno. Divine government of the Philippines. Only divine people ang makaserve sa kaniyang constituent in wisdom and morality. Kasi kung yung pipiliin mo, yung hindi rin kung yung pipiliin mo magiging leader sa bayan mo, sa lungsod mo, sa syudad mo, yung nakakilala lang ng Diyos panahon ng eleksyon, no? Inuutok ka lang. No? Kung yung leader na pipiliin mo, yung makikita mo lang pumasok sa simbahan during election, kayong mga botante, inuutok ka lang. Okay? Dapat magiging mamulat tayo sa katotohanan na tayo mga Filipino ang mga anak ng Diyos. Tayo ang kahalili sa mga anak ng Diyos doon sa Israel. Hindi na Israel. Kaya dapat kung tayo mga Filipino ang kahalili sa mga anak ng Diyos, tayo mga Filipino na ngayon ang mga anak ng Diyos, yung ating hinihintay, hari ng Diyos dahil tayo ang kaharian ng Diyos. Hindi pangulo ng Diyos. Man of morality. Master of morality. Hindi immorality. Kaya sa lahat po ng mga aspirant ng pagkapangulo, marami pang problemang darating sa kanila. Dahil haharangan ng Diyos, hindi na po hahayaan ng Diyos
makapasok yung mga mayroong bahid sa korupsyon, bahid sa politika, dyan sa Malacanang. Dahil nakareserve ang Malacanang sa hari ng Diyos. Yung leon, lumad ng Mindanao. Hindi buaya ng Mindanao. Hindi agila ng Mindanao. Leon ng Mindanao. Kaya ang nakabantay sa Malacanang ngayon, leon, nakabantay na sa Malacanang. Ayaw nang papasukin ng leon yung buaya. Ayaw nang papasukin ng leon yung buaya, yung agila, yung tigre, maging yung mga ulupong. Dahil nakabantay na yung leon. Yung hari ng Diyos, nandyan na nakareserve. Kulang na lang yung tamang panahon. Kaya sa lahat po ng naniniwala sa DGP, kupti, panghawakan mo ang iyong nalalaman. Huwag mong hayaan na mayroong makaagaw niya. Dahil yan po yung hahanapin ng Diyos. Kaya sa verse 12, sinasabi niyo, chapter 3, verse 12, dito tayo magtapos. Basahin ko, verse 11 at saka 12. Sabi niya, ako'y dumarating, okay? Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. No? Kupti, panghawakan mo kung anong nalalaman mo sa DGP, huwag mong hayaan. Maagaw yan ng kahit sinuman. Meaning, huwag mong hayaan ma-overtikan ka sa iba. Dahil ngayon, grabing inubertikay ron. No? Ingon pa, dagan yun, dagan. No, dagan. Dagan, kaya na nagbukod ang kuwa. dagan, kaya gigukod na ka sa kuwa. No? Munang ay na nagigdagan. Ay na nagigdagan, kaya naman, nakareserve ang Malacanang sa hari ng Diyos. Sa sige ni mong dagan-dagan, pag abot sa unahan, mados mo palang ka. Pagkados mo nimo maguba imong naong unsa man ang imong ikatubang sa mga taong nagpadagan nimo. Ayaw paulog-ulog sa mga tao nga padaganon ka. Diyos ang magbuot karon 2022. Diyos ang masusunod 2022. Hindi ikaw na endorser ng politiko. Hindi ikaw na endorser ng politiko ang masusunod. Ang Diyos ang masusunod 2022. Tapos na ang kamao. Nandito naman po tayo sa ulising puthaw. The rod of iron. Tapos na po yung fist of iron. Nandito na po tayo sa rod of iron. The big one, the chosen one, the anointed one. The only begotten Son of the living God. Yan po. Kaya, ito lang po, challenge natin. No? Sa lahat ng magiging aspirant po ng pagiging pangulo, pagiging mayor, pagiging gobernador, maniwala kayo sa hindi. Ito po yung instruction ng Diyos kay Samuel. Sabi ni Samuel, Isay, mayroon ka pa bang isang anak? Sabi ni Isay. Mayroon pa yung bunso nandoon. Sabi ni Samuel, kunin mo, ipatawag mo. Hindi tayo uupo hanggat hindi makarating ang iyong bunso. Ngayon, 2022, ang lahat ng mga aspirant hindi makaupo unless dumating yung hari ng Diyos. Yan po mga kapatid. Walang makaupo na politiko hanggat hindi dumating yung piniling hari ng Diyos. Kaya sabi ni Samuel, hindi tayo uupo hanggat dumating yung bunso. Yung bunso, mga kapatid. Kaya yung pinili ng Diyos, yung bunso, hindi yung pinakamatanda. No? Hindi wonder boy yung pinakamatanda. No? Yung bunso, yung pinaka wonder boy. Kaya nga si David, tinatawag siyang wonder boy. Dahil sa kanyang pagkabata, sa liit po niya, sa kanyang edad, siya po yung nakapatay kay Goliath na isang matandang mandirigma. No? Kaya tinatawag siyang wonder boy. Nagiging kamangha-mangha si Haring David sa harapan ni Saul, sa harapan ng kanyang mga kapatid, sa harapan ng kanyang pamilya, sa harapan din ng buong bansang Israel. Nagiging wonder boy si David noon dahil siya lang po sa isang bato tumama doon sa noo
ni Goliath. No? Si David, mayroon siyang 5 stone. Si Dr. Moncado, 5 star. No? Kaya si Dr. Moncado, tinatawag siyang 5-star general. Si David, yung kanyang 5 stone na dala-dala. Yung 5 stone ni David na dala-dala. Nang natamaan ng isang bato, si Goliath sa noo, nakakita siya ng millions of stars. No? Nakakita siya ng millions of stars. Kanagay suntukon ka. Sabi ng binata, "Day, kung ako ang imong dawaton, kung ako imong sugton, dili gid ta ka binuangan. Ihatag na ko ang bulan ug ang mga bituon sa imong atubangan." No? Pag abot sa kaminyoon, nag-away si Inday ug si Dudong. Gisumbag si Inday, nakakita og daghang mga bituon. Nag-away si Inday ug si Dudong, kita daghang bituon kay gisumbag kayon. Pag human nang burot ang mga bulan, kay nang burot mga black eye, mga Magandang hapon kay Brother Philip Salvador. Okay? Kay Brother Batara Yagura. Bro, magandang hapon. Hope of all hopes of the Filipino people na kabubuhay, na paliwanag. Mabuhay tayo para sa magandang buhay. Maraming salamat, bro. No, diyan po sa Luzon, yung ating mga masigasing na mga kababayan dyan na palaging nakasubaybay sa ating programa. Mga Yagura family, kay Brother Batara. Kay Emerson Tano Ligaspi. No? Magandang hapon po. Mga dyan po sa Ligaspi Albay, magandang hapon. Mga Liop family dyan, mga Tuka family, magandang hapon po sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Okay? So, ganun po mga kapatid. Si David nagiging kagilagilalas sa mga mata sa buong Israel. Dahil sa kanyang liit, natalo niya si Goliath. Nagiging kamangha-mangha sa mga mata ng kanyang kapatid. Maging sa mata ni Samuel. Kaya nga sinasabi ni Samuel, hindi tayo uupo hanggat hindi makarating yung bunso. Dito ngayon 2022, yung lahat ng aspirant, hindi kayo makakaupo unless dumating yung hari ng Diyos. Dahil yung Malacanang nakareserve na yan sa hari ng Diyos. Hindi yan nakareserve sa inyong mga aspirant. Nakareserve yan sa hari. Kaya sarado na po yung Malacanang. Ang huling Pangulo ng Republic of the Philippines, si Presidente Rodrigo Roa Duterte, yung kamao. Dito naman po tayo, yung hari ng Diyos, the only one, the chosen one, the begotten Son of God, the anointed one, hindi po appointed one, anointed one. Kaya sinabi ni Samuel, hindi tayo uupo hanggat hindi makarating si David. 2022, hindi makaupo itong mga aspirant ngayon hanggat hindi dumating yung hari ng Diyos. Pagdating ng anointed one, saka pa siya mag-appoint, no? Magiging appointed na po yung magiging leader para sila ay makaupo. No? Appointment na lang. No? Sabi ng hari, ikaw dyan, ikaw upo dyan, ha? Yung kailangan yung DNR, linisin mo yan. No? Anong paraan ng paglinis ng DNR? Siya, hagbaso ni mo, kay daghang sagbot. No? Lahat ng department, i-appoint po. Lahat ng magiging leader po sa probinsya, i-appoint po ng hari. Kaya walang makaupo hanggat hindi dumating yung hari ng Diyos. At yan po si David, yung leon, lumad ng Mindanao. Kaya ito na po yung panahon natin, no? Na magkaisa. Hindi ito pagkakaisa. Hindi ito pagkakaisa. Ito yung pagkakaisa. Kaya hanapin nyo yung ganitong sign. Wala dyan sa Luzon. Hindi yan nasa Luzon. Nandito sa Mindanao. Leon ng Mindanao. DGP, Divine Government of the Philippines, is the only way to make this nation will be great again. Kaya ang susi ng kayamanan sa buong mundo na babalik dito sa Pilipinas, only divine government of the Philippines. Kaya, the 5 stone of David, magagamit niya. No? Ibala niya ang iyahang bato. No?
the 5 stone of David, magagamit niya. Dahil yung 5-star of Dr. Mongcado, darating na. The 5-star, no? Kaya nga, 5 wise virgins. 5-star, 5 stones. Hindi po 7-star. No? Walang 7-star. Sobra-sobra lang po kayo ng 7-star. Walay 8 stars, walay 12 stars. No? 5-star, mga kapatid. 5-star. 5 lang. No, 5. Kaya that is power. At to kag 7-star, that is complete sacrifice. Sakripisyoan gini mo na. Pero 7-star, power. Mo na'y power sa hari sa Diyos. Kaya, mayroon tayong mga bisita dito, mga kapatid. Okay? Marami tayong mga kababayan, no, na nandyan po mula Luzon, Visayas, Mindanao. Pero dito po sa ating ngayon, mayroon po tayong mga bisita, mga leaders po natin na nais ko po silang bigyan ng panahon upang sila naman po din po yung makapagbigay ng mensahe, no, sa kanilang mga tauhan, sa kanilang mga nasasakupan dyan po sa kanilang mga area, dyan po sa Bukidnon, dito naman po sa Santa Cruz, at dito naman po sa Davao Occidental. Kaya maging dyan po sa Luzon, Visayas, darating po yung panahon, maghintay lang kayo po. No, darating po yung panahon, magkita-kita po din tayo dyan. Basta mga malalaki yung mata, magkita-kita din. No? Wag lang yung mga singkit ng mata. Basta malalaki ang mga mata, magkita-kita. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng kay Brother John Arnel Galotera Lastra, no? Magandang hapon. Shout out from Samal Island. Okay, sa lahat ng taga Samal Island, Garden City of Samal, Igacos, no? Yung mga ancestors natin, grand ancestors po natin dyan, coming out soon, dyan po sa Igacos. Mga Tornia family, kay Brother Sergio Tornia, magandang hapon po, bro. Magandang hapon and God bless. Okay, so tawagin po natin yung ating kasama bisita po dito, si Brother Jobert Sansistores. Siya po yung ating provincial director dyan sa province of Bukidnon. Okay? Bro, dito ka. Murag magmatigsalog naman si Rokani ron. Okay. Upo ka muna. Okay? Ito. Okay. Okay, sa ating Diyos na may kapal, sa Tagalog, sa Bukidnon, magbabaya, sa umayamnon, amoy di to langit, kung sa matigsalog, manama. Ako maingon sa Binukidnon, maayong hapon kanatong tanan diri sa Bukidnon, og maayong hapon usab sa Visayas, og magandang hapon sa Luzon. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong hapon kanatong tanan, og salamat kayo nga giyatagan ko sa gamay nga panahon diri sa opisina sa Divine Government of the Philippines dinhi sa Davao City, particular diri sa Ikulan Subdivision, Davao City. So kining akong mensahe, igo lang ko sa pag-challenge sa matag usa sa atoa, isip mga anak sa Dios nga muhatag kita sa pagpasalamat sa Dios tungod kay ang Divino Gobyerno or Divine Government of the Philippines dinhi metabo sa nasod sa Pilipinas, kay mao kini ang nasod nga gipili sa Dios aron kita makahimaya sa iya, kay way lain nga gipili sa Dios nga mohari siya sulod sa usa ka libo ka tuig dinhi sa nasod magsugod sa Pilipinas ug mokaylap dayon didto sa laing nasod, kay mo kini ang katumanan sa iyang giingon nga mohari siya sa usa ka libo ka tuig kauban ang iyang mga saserdote og mga balaan. Mao na nga ang atong tuyo ani kay muharian man ta niya sulod sa usa ka libo ka tuig, kay mga balaan man ang mga tao og saserdote nga balaan man pud ang Dios, mao nga ang atong gihulat, mao ang implementor aning Divine Government of the Philippines, kay naa na ang Dios
nga divine, mao na magpili siya og usa ka divine person nga mo'y himuon nga usa ka hari, kay dili man pangulo ang leader sa Dios, kundi hari man kay para matuman kanang iyang giingon nga mo hari siya sa tibuok kalibutan, og kini mao kining siya ra gyud isa kahari, kay way laing hari, mao ang Dios nga makagahom nga diha dayon mailhan og matuman kanang giingon sa pinadayag 19:16 nga hari sa mga hari og Ginoo sa kaginuuhan. Sumo kana ang Dios makagahom apan mo gamit pa siya sa usa ka tawo nga isip instrumento kay para mo balik kadtong istorya nga sama kang Solomon nga usog si David nga gipalingkod sa iyang gingharian. Sumo kini nga atong panawagan sa matag tao diri sa Pilipinas nga pasalamat pagdumikan kay naa na moabot na ang panggobyerno sa Dios, nga kana siya nga panggobyerno nga diha ato matagamtaman ang kaangayan tungod kay mo may ipatuman kanang pakigdait, pakigangay ug naa diha ang paghigugmaay kay ang Dios gugma tungod kay mao kanay gustong ipatuman sa Dios. Kay mo nang miingon siya diya sa Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 14 nga giingon, paningkamuti ninyong pakigdait sa tanang tao og pagbinalaan kay kung wala kini walay makakita sa Dios. So kini siya usa kini ka challenge sa matag usa nga ipapaningkamutas pakigdait, pakigangay kay diya anang tungura makita ang Dios, apan ang Dios makita niadtong putlig kasing-kasing. So dili nang lako tas-on kay daghan pang mo istorya og dinira ko kutob og ako moingon maing hapon kanatong tanan. Okay, salamat kayo. Maayong hapon sa tanan, especially sa tibuok Pilipinas. Ang ato ang Diyos nagpadala na sa iyang gobyerno para ang tanang katawhan isave sa tanang problema sa physical, material o spiritual. So ang divine government nag-auhag sa tanan nga mga anak sa Diyos diri sa Pilipinas o especially sa akong area sa Santa Cruz nga mag-usa ta sa panggobyerno sa Diyos. Kay ang gobyerno sa Diyos mao ni ang manluluwas sa tibuok kalibutan ug magsugod sa Pilipinas. Sa 2022 ayaw kalimti nga ang Diyos maghari sa bansang Pilipinas. Then we unite as one sa divine government of the Philippines og daghang salamat sa tanan. Madyaw ambong kamayo kadaygan ko adi Malita, Davao Occidental. Ini sambok uman ko angyo kamayo. Nataron magsambok. Magsambok ta, mga kadaygan ko taga Kaulo, Blaan, Manubo, Asyan kanatoy Malita, Davao Occidental. Taron galo magsambok. Sambukan tay kanatoy advokasya ini. Sambok da kitaron. Iulangag taaron itong DGP, Divine Government of Philippines. So, mga kadaygan ko doon, sa dili madugay, maun ako adi kanatay Banwa, adi Malita. So, uman, sa kanatay yung mga politiko doon sa Malita, di ka mo magkaalok. Kay itong divine na government ng Philippines, ito ang susi sa kanatoy uswag. Dakula iya kong mga kadaygan ta doon, plano ng mga kadaygan ta doon,
na mag-uswag kita. So, ini na kita dun. Sambukon tayo anang-anang ta, sambukon tayo kadakulay plano ta, sambukon ta kadakulay uno uman ya kanato ya mapangandoy, hindi da magsambok kita sa DJP kay ana nga. Idi akadakula kanatoy panalangin atag na tsumanom idi kanato. Idi da. Ay piatag na tsumanom idi ya DJP na Divine Government of the Philippines. Panawagan ko man, adi ka natin yung mga utaw, o mga kadigan ko, mga pastor, mga kaupudanan ko, mga pastor asyan, mga umagaka natin, mga timanom, ito yung panawagan ko kamayong adon, na taron magsambok, sambukan tayo kanatay plano ini, maon ako, sa kanatay di madugay, maon ako adi malita. So, dakula uman, tamo uman mga pastor asyan, tanan ng mga pastor adi malita, yaya ko paglawang ko kamayo na magsambok ta sa DGP. Maday kaya magdala na DGP. Manang buko yatungtong na DGP. Itong dumala sa Divine Government of the Philippines. Adun, ako pasalamat ko, yan na olo yak paglawang ko kamayo na magsambok kita. Lumatong uman ini 2022. Yakan natin hari. Hari sa Pilipinas. Hari na tsumanom. Tarong magsambok. Tarong magsambok kita. Agad kita sa kanatay hari. Hari na tsumanom. Yan daolo yung kapaglawang kong. Tarong magsambok. O tawagan ko ito yung mga ati nakakaundri. Nakakadi-adi DGP. Nakatambong ito pag kanati celebrate kagabi. So, kailangan ko tulong mayo. Sambukan, talabanan taron. Ya imuuno na tsumanom. Yan, daolo, ya ka na ko ikapaglaw. Mariga, salamat sa kanati Chairman Isagani Mangkal. Daghang salamat og maayong hapon sa tanan tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao og sa mga kalumunan ko diyan sa sa Davao Oriental. Ang katuyuan nato mga kalumunan na maghiusa kita. Di na kita mag-away-away sa kanaton mga relihiyon. So siguro mga pipila ka mga adlaw bulan karon makita-kita ta diha sa mati yung mga kanaton mga kalumunan ng mga mandaya, ang mga bilaan at saka kanang mga diha, mga lumad nato diha nga mga nagpuyo sa Davao Oriental. So dako-dako na tong area dinha. So makita-kita ta pohon. Pasalamatan ako sa ato ang tagbabaya na kining panahon na giusa ta pinaagi sa ato ang chairman Isagani Mangkal katong naglingkod diri kaganina. So may kasing-kasing siya nga lagaron sa Ginoo og dako niyang tinguha, dako natong tinguhang tanan. Ya kini nga umaabot nga 2022. Dili na tao ang magdumala nga kabubuton sa tao ang magdumala, kundi kabubuton na sa Dios ang ipailalom no sa panggamhanan sa gobyerno. So mga kalumunan, ayaw ko magkatingala na adi ako nagasabay sa programa ng Divine Gobyerno, Divine Government kay kita ang tinuod anay nga pagserbisyo o pag-alagad sa katawhan kitang tanan pantay-pantay tani anang panahon na. So mawala na tong mga dagko kay mga tao nga moingon nga mga sila ang mga hawd, sila ang mga mayaman, mawala na tungod kay ang kabubuton na sa Dios ang atong sundo ni ang mga panahon na. So karong kaponon dako akong pagpasalamat nga usap ko nga gihatagan diron katungod sa atong chairman nga makasulti kaninyo. So pohon nakita-kita ta og galayon ko ang Dios ning kaponon hangtod sa sunod pagsibya nato kada Domingo sa inyo kalimti ang mga programa no sa mga niya dinhi sa nagpailalom dinhi sa Divine Government of the Philippines kay samong Regional Director Pastor Isra Olubalang, takna sa paglaom, Patrick Abalaya, the Hour of Truth, bro, yung mo ganito program niyo? Divine Government sa Bukidnon nga pagsibya na, and then sa ako matag Domingo 6 to 7, the Hour of Blessings,
O ayaw kalimti ang programa sa tong chairman. Kung nagalantaw man mo karon, nakalahib man ni tanan, matag Biyernes, alauna na, alas 2 sa sapon na to sa alas 4 din sa Domingo, alas 2 gyapon na siya tungod sa alas 4 ug matag Miyerkules ay kalimti ang programa di Pastor's Hour magahisgot gyapon na sa patakaran o kani mga kuan nato sa panggamhanan dinhi sa Divino Gobyerno. Daghang salamat og maayong hapon, dalaygon ang Dios. Okay, no, magandang hapon sa lahat at maraming salamat muli no, sa ating mga kababayan, mga leaders po natin dito na matagal na ding naghihintay ng totoong pagbabago sa bansang Pilipinas. Kaya nga, sinabi natin kanina, walang pagbabago sa Pilipinas kung hindi maghahari ang kalooban ng Diyos. Kaya tatapusin na po ng Diyos ang kaniyang matagal ng plano. Kaya nga sinasabi diyan, and taught them no, to live by His plan. So kaya nga sinasabi ni Dr. Wood, tuturuan sila patungkol po sa divine plan of God in the Philippines. Kaya ito po, sa ngalan po ng DGP, ang DGP po, naka-rooted po tayo sa Biblia. Marami mang umaangkin na sila po yung divine government, pero hindi naman po nagsisimula, hindi po galing sa Biblia yung kanilang mga sinasabi. Okay, magandang hapon kay Brother Mike Rodriguez at kay Part KTL, Ken Tabayla sa bro. Part, magandang hapon. No? God bless sa imuhang plano as magiging city councilor diyan sa Digos City. Pero ang pinaka the best, kung lahat ng mga aspirant na magiging leader ng mga bayan natin alam yung plano ng Diyos. Kaya nga, uulitin ko, sinasabi po ni Samuel sa kay Isay, hindi tayo uupo hanggat hindi darating si David. 2022, maniwala kayo sa hindi darating yung hari ng Diyos. Walang mga politikong makaupo sa kanilang posisyon hanggat hindi dumating ang hari ng Diyos. Dahil ang hari na po yung magbibigay sa kanila, mag-assign sa kanila kung saan sila karapat-dapat ilagay sa kanilang posisyon. Kaya walang mangyayaring election po by 2022 dahil ang Diyos, mayroon na po siyang napili. Si Haring David, napili na po yan ng Diyos. Kaya habang nagiging hari pa po si Saul, si David naka-reserve na napapalit po kay Saul. Habang Pangulo po si PRRD ngayon from 2016 hanggang 2022, mayroon na pong naka-reserve na papalit sa kanya. Ang leon ng Mindanao, ang lumad ng Mindanao. Hindi na buaya, hindi na agila, leon ng Mindanao. At yan po naka-reserve, hindi po pinadaan ng Diyos sa COMELEC. Kaya nga, nagiging 97 aspirant po yung pagkapangulo. 97, hindi nakarating ng 98. Dahil yung pang-8, naka-reserve. 97 lang, pinalabas. 97, 9 plus 6 equals 16. Ika-16 president po si PRRD. Yung ika-17 president, naka-reserve po yan. Wala dyan yung kanyang pangalan. Kaya, 2022, ang leon, nakabantay na po dyan sa Malacanang. Hindi agila yung nagbantay sa Malacanang. Leon na po yung nagbantay sa Malacanang. Ang Diyos na po, yung Espiritu na po ng Diyos, yung nagsara sa pintuan ng Malacanang upang hindi na makapasok ang buaya, upang hindi na makapasok ang tigre, upang hindi na makapasok yung agila. Dahil nandyan na yung leon, naka-reserve na po yan for 2022 sa lumad ng Mindanao. Kaya mapalad yung naniniwala sa DGP. Mapalad yung mga politiko makarating sa DGP upang maintindihan nila yung plano ng Diyos sa Pilipinas. Kaya 2022, this is the full implementation sa sinasabi ni Jesus. Thy kingdom come, thy will be done, here on earth as it is in heaven. Thy kingdom come, here in the Philippines as it is in heaven.
Yan po yung kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ni Isaias, pagkat ang iyong kalooban, yung paghatol ay nandito na sa lupa, yung mga mamamayan ng lupa. The constituent of this world, magkakaroon na po, mamumuhay na po ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung ang dibino gobyerno ma-implement na sa Pilipinas, tanan Filipino, lahat ng Pilipino, mamuhay ayon na sa kalooban ng Diyos, hindi na ayon sa kalooban ng politiko. So, maraming salamat, no, sa lahat. Kay Madam Raquel Cabubere, kay Danica Galcan, maraming salamat. Okay, Part. Thank you. Walang problema yan, no? May time ka, bisita ka dito sa office. Nandito po yung office natin, malapit lang. Dito po sa Ikulan. Okay? Kay Nel Lumagda, no? Diyan po sa Lanao del Norte, yung ating leader dyan sa Lanao del Norte. Isa po din siyang leader sa mga hiniusang mga anak ng Diyos. So, ang lahat ng mga anak ng Diyos sa Pilipinas, hiusahon sila. Isulod sila sa gobyerno sa Diyos. Dili hiusahon ang anak sa Diyos ug isulod sa simbahan. Ang tanan mga anak ng Diyos sa Pilipinas, hiusahon, isulod sa gobyerno sa Diyos. Okay? Sambukan, no? Sambuk. Kung sinasabi ni Pastor Boy nga sambuk, pag-isahin natin, no? Sambuk olok. Sambuk. Pag-isahin natin, no? Marunong ako magtaga-kaulo noon nung kabataan ko, pero ngayon nakalimutan ko lang, no? Tagbi yung maintindihan ko. Tagbi lang siguro, baka kailangan nating magpunta doon sa South area, no? Sa Malita, no? O Davao Occidental para makarenew po tayo ng ating pananalita sa taga-kaulo. Okay? At dyan na rin po sa Iloilo, kailangan din natin makarenew para manami gid, no, ang aton pag-istorya, no, sa atong mga kababayan diyan, mga Ilonggo, no. Dito naman po mga Ilocano, no, mga kakabsat natin diyan sa Luzon, at dito naman po sa Sultan Kudarat area, marami tayong mga kakabsat diyan na mga Ilocano. Dito naman mga Blaan, no, dadflenok gublaan di Matanaw, kuno gumda yu di Banua di Pilipinas ni tanan dagflenok gublaan sa Satoy Nawato na Amkel Idwata 2022. Hey, yung Jehovah Adwata, yung Diyos ng mga Blaan, darating po, maghahari po yung kanyang kalooban dito po sa Pilipinas. Kaya lumad, ang Diyos ay naghahanap ng leader na lumad. Lumad means leader under moral and discipline. Lumad, leader under moral and discipline yung hinahanap ng Diyos. Hindi immoral. Moral. Leader yung hinahanap ng Diyos, hindi immoral. Kaya nga, hindi napapasukin ng Diyos ang mga immoral dyan sa Malacanang dahil nakareserve yan sa hari ng Diyos. Kaya mga kapatid, all the glory and honor, no, ibigay po natin, ibabalik po natin sa ating dakilang may likha na si Jehovah Adonai. Maraming po salamat sa mga bisita po natin ngayon. No? Sa lahat po ng mga dyan sa Luzon na gustong magbisita po dito, no? Kung hindi man kayo makarating, manood na lang tayo, no, sa live natin, i-promote natong live, no. I-shares nyo. Hindi na ako makashare sa aking mga page dahil kumbaga giban ako. Nabanhaan siguro. Hindi ko na ma-share yung aking mga sa aking page. So, kayo na lang po mag-share kung gusto nyo maintindihan ng inyong mga kapitbahay, kababayan, kaibigan, mga kaaway. No? I-share nyo rin sa kanila itong ating programa. Walang pinipili ito. Kahit kaaway natin, dapat nating mahalin dahil love your enemy. No? As you love yourself. dahil neighbor mo din yan. Kahit kaaway sa politika. Kaya nga, pag-isahin na po lahat. Sa DGP 2022, sa gobyerno po ng Diyos, wala nang administration, wala nang opposition. Lahat po yan, mga anak po ng kaharian ng Diyos. Kaya tayo mga leader, we should learn kung papaano maggawi, no? Papaano mamuhay na ayon sa kalooban ng hari. Dahil haharap po tayo sa hari. At maghahari kasama niya sa loob ng 1,000 taon.
Thank you. Tagbi lang, no? Tagbi. So, salamat lahat. Okay? So, mayroon po tayo, no? Okay, thank you. Oh, nilampas na yung one. Nilampas. Di na makita sa kamera. So, ganito po, mga leaders po natin, no, na ito po yung t-shirt natin. Ating uniform po sa DGP, lumad po yan, Leon po yan, mga kapatid. No, Leon po, no, Divine Government of the Philippines. Yung maghahari po, Leon. Hindi po agila, hindi na po buaya. Yung mga walang takot dyan, na ihayag yung katotohanan, no, makikita din natin yan dahil magiging Leon yan. Maraming nagsabi, ay bakit Leon? Ialam yung pagkakaalam nila, yung Leon si Satanas. No? Yun yung intindihan nila. Dahil roon po sa sinasabi diyan sa 1 Peter na si Satanas dagang ulog, no? Ingon sa Leon, no? Yun po yung sinunod ni Satanas. Kumbaga, ingon sa Leon. Pero hindi Leon po si Satanas. yung hari ng Diyos ang Leon, hindi si Satanas. Kaya hindi si Satanas ang Leon, no? Yung nagsasabi lang si Satanas. yung nagsasabi lang, yun po yung si Santanas, no? Santanas, anak ni Satanas, Santanas. Yan po yung Santanas, anak ng Satanas, Santanas. So, maraming salamat po. God bless po sa lahat, no? Sa mga kababayan po natin. Mayroon pa ba akong hindi na ano dito? No? Okay, Pastor Noy Gitakay. Pastor, magandang hapon po. At kay Pastora Kunat Gitakay, no? Diyan po sa may Davao del Sur at dito po. Kasama po Mr. and Mrs. Gitakay, mga pastors po nating na tumatangkilik. Palagi yung mga pastors na bisita po natin kahapon, marami-rami yun. No? Pero mas maganda po nakapunta sila, mas pinakamaganda kung makabalik din sila. Okay? So, mga leaders natin, welcome po yung ating programa. Buong Pilipinas na po ito. Itong DGP, buong Pilipinas na po ito. Yung mga nakikita nyo lang dito nakaupo, galing lang po ito dito sa Mindanao, sa Davao area. By December, magkakaroon po ng convention po yung DGP sa lahat po ng mga leaders dito sa Mindanao, mga pastors, mga tribal leaders, at yung mga, pati na po yung mga tribal leaders, no? Tinatawagan natin yung mga tribal leaders at yung mga tribal dealers, no? Nagadil-deal po ng tribal, tinatawagan natin para din malalaman nila kung anong plano po ng Diyos dito sa Pilipinas. So, by December po, magagawa po natin yan, yung malaking convention po natin dito sa Mindanao, DGP convention po sa Mindanao, dahil by January, magkakaroon din po tayo ng DGP convention dyan po sa Visayas, at by March, magkakaroon na po tayo ng DGP convention dyan po sa Luzon, Central Luzon, Northern Luzon. Bakit po May, March? Dahil papalapit na po yung Leon dyan po sa Malacanang. Okay? Kaya yung Leon ngayon mula sa Mindanao, dahan-dahan na pong gumagapang papuntang pong Visayas, papuntang Mindanao, papuntang Luzon. Tama-tama po. By April and May, makaparking na po dyan sa Malacanang. So, all the glory and honor belongs to our Heavenly Father, Jehovah. God bless po sa ating lahat. The world was so bright, perfection was there for all men. So pray and believe in the Lord's only light.